Ama ng lahat ng Espiritu, at pinagmumula ng lahat ng kabutihan. Nasa iyong liwanag, at sa iyo'y walang kadiliman na anuman. Liwanagan mo po ang aming mga isip. Patatagin mo po ang aming mga kalooban sa iyong mga salita. Itanghal mo sa aming mata si Kristo, ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang kaluwalhatian. Ipahayag mo, O Diyos, sa aming mga sarili kung gaano kalayo kami nahulog mula sa iyong kaluwalhatian at gaano kabigat ang aming pagkakasala sa iyo, gaano man ito kaliit, gaano man kami nagmamapuri sa aming kagalingan, sa aming kabutihan. Gayon pa man ikaw ay Diyos na banal at makapangyarihan at gumawa ng lahat ng bagay. Sa iyo nagmula ang lahat at sa iyo lamang mauuwi ang lahat. Bigyan mo kami ng pagkatakot sa Panginoon. Bigyan mo kami ng pagpapakababa sa iyong harapan. Nawa tumawag ka sa pamamagitan ng iyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Inaari namin, O Diyos, na ikaw lang ang banal at kung wala ka, ay wala kaming magagawa na anuman. Kinikilala namin ang aming mga kapintasan at ang aming mga kahinaan. At kung hindi dahil sa iyong biyaya at awa, ay wala kaming tinanggap na pagkakataon mula sa iyo na makapakinig ng iyong salita. Linisin mo kami. Patawarin mo po kami. Iligtas mo po kami. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang teksto natin sa gabing ito ay yun teksto na binasa natin noong nakaraan. Sa 26 verse 18 ng Acts. At muli tayong pinapaalalahanan patungkol sa layunin ng iglesia. At nawa sa mga bisita namin, kung inyong maunawaan ang aming layunin, kung bakit namin kayo inimbitahan, ay makita nawa natin ang ating pangangailangan sa Diyos ayon sa mga banal na kasulatan. Walang ibang batayan. Para sa amin, walang ibang batayan ng pananampalataya na dapat paniwalaan, sundin at gawin maliban sa iyong nasusulat. Amin pong iwinawaksi ang mga doktrinang gawa ng tao o tradisyon. Sa panahong ito na maraming pinaniniwalaan ng tao, meron lamang iisa ang salita ng Diyos na kinasihan ng Diyos. Ngayon, basahin po natin 26:18 ng Gawa. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbabasa ng Kanyang salita at patnubayan nawa tayo ng Espiritu Santo na makilala si Kristo. Ang ating bibigyan ng atensyon dito ay doon sa
upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Upang sila ay makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sa binasa natin, kung ating bibigyan ng atensyon, yung praise na yun, at iuugnay natin sila sa ibang bahagi ng verse na binasa natin, maobserbahan nating dalawa. Una, ang pinaka-obvious, na ang kapatawaran ng kasalanan ay ibinibigay. At ang tao ay nasa sitwasyon ng pagtanggap. Ang tao ay tatanggap lamang ng kapatawaran. Ang Diyos ang nagbibigay. At ang tao ay tumatanggap. Pangalawa, na ang kapatawaran ng mga kasalanan ay ibinibigay doon sa mga tao na nakaranas na ang kanilang mata ay maidilat. Ang kapatawaran ng kasalanan ay ibinibigay doon sa mga taong naliwanagan. Doon sa mga taong nakaunawa kung gaano kasaklap ang kadiliman. Kung gaano kawalang pag-asa ang iyong kalagayan kung ikaw ay wala sa Diyos. At kung nakikita mo sa dulo ng iyong pag-iisip ang isang maliit na liwanag at sa inakala mong iyon ay si Kristo, ang kapatawaran ng kasalanan ay ibinigay at ibinibigay ng Diyos doon sa mga tao na nagnasa na labanan si Satanas at iwaksi ang lahat ng mga gawa ng Diablo. Nadala sa atin sa pulpito ng mga nakaraang linggo na dalawa lang ang kaharian. Ang kaharian ng Diablo at ang kaharian ng Diyos. Kung ang kapatawaran, ang amnestia ay galing sa Diyos, hindi tayo maaaring magdalawang ng muka sa Diyos. Maaaring hindi mo sigurado kung pinatawad ka na ng Diyos. Pero isa ang sisiguraduhin ko sa iyo at dapat mong maintindihan. Kailangan mong maunawaan na itakwil ang mga gawa ni Satanas sa iyong buhay. Kailangan mong maintindihan na ang pagtakbo sa liwanag ay pagtakas. Kaya nandoon yun sa unang bahagi ng ating binasa. Ang kapatawaran ng kasalanan ay binibigay doon sa mga tao na sumuko sa Diyos. Sapagkat sinabi, mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Sapagkat maaari na ang tao ayaw niya sa kasamaan, pero magtitiwala siya sa kanyang sarili. Maaring ang tao ayaw na niya ng sitwasyon na kanyang kinasasaglakan, pero hindi siya makalabas. Sapagkat wala siyang ibang inaasahan maliban ang kanyang sarili. Na samantalang dito sa ating binasa, ang Diyos ay nag-extend ng kamay para iahon ang tao na magtitiwala sa Kanya. At yan ang mensahe ng Ebanghelyo. Marami ako sinabi at nabasa natin dito sa mga unang minuto ng ating pangangaral. Pero for the sake of simplicity, titignan lang natin ito sa tatlong anggulo. Una, pag pinag-usapan natin ang pagpapatawad, pag-uusapan natin ang kasalanan. Sapagkat anong patatawarin? Ano ba ang batayan para sabihin
na ang isang bagay na ginawa ng tao ay kasalanan. Sapagkat kung tayo ay magmamatuwid sa pagkakaiba natin ng mga pamantayan, paano natin mararanasan ang pagpapatawad na sinasabi dito? At pangalawang anggulo na hindi natin pwedeng ilayo sa unang anggulo, kanino tayo nagkasala? Alam natin na paminsan, sinabi kong minsan sapagkat hindi ito general principle of the law, na paminsan may mga espesyal na batas na bumibigat ang kasalanan, depende kung kanino mo ginawa. Kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan sa isang minor de edad, sa isang may kapansanan, sa isang may problema sa kanyang pag-iisip, mabigat ang kasalanan mo. Mabigat ang kaparusahan. At maraming halimbawa na pwede natin pag-usapan. Kanino tayo nagkasala? Sapagkat pag nalaman mo kung kanino ka nagkasala, sa kanya ka rin hihingi ng kapatawaran. Titignan natin ang konsiderasyon ng dalawang bagay na ito ay hindi pwedeng paghiwalayin. At ang pangatlong anggulo na hindi natin pwedeng alisin, paano naging makasalanan ng tao? Sapagkat walang ibang pinag-uusapan dito na nagkasala. Ang tao ay nagkasala, ako ay nagkasala, tayo ay nagkasala. Hindi natin ipangangaral ito sa gabing ito, na susundan natin yung 3 puntos na yan, sapagkat yan ay parang triangle, na hindi mo pwedeng isa-isahin, na hindi mo babanggitin ang iba. Pupunta tayo sa Romans chapter 1, para makita natin kung paano ang Diyos ay ang offended party sa gabing ito. Na ang Diyos ay may asunto laban sa atin. Na ang Diyos ay nagpahayag ng kaso laban sa sangkatauhan. At mababasa rin natin dito ano ang kaso ng sangkatauhan. Babasahin natin sa chapter 1 verse 18 ng Romans. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao. At mag-pause tayo dyan. Nakita natin sa unang basa natin na ang Diyos ay napupuot. Ngayon alam natin na ang Diyos ay mapagmahal. At ang Diyos ay mabuti. At tama ang mga bagay na yan. Kung pag-uusapan natin ang pahabaan ng pasensya, sa palagay ko wala nang mas mahaba ang pasensya maliban sa Diyos. Pero dito sa binasa natin, ang puot ng Diyos ay nahahayag sa langit. Na para bagang ang Diyos ay naubusan ng pasensya. Na para bagang ang Diyos ay hindi na magbibigay ng mabuti sapagkat siya'y napupuot. Binabanggit ko ang mga bagay na ito sapagkat seryoso ang Diyos sa issue na ito. Na pag pinag-usapan ang paggawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos, hindi ito maliit na bagay. Isipin mo kung gaano kasukdulan ang kasalanan na kahit ang Diyos na mapagmahal ay magpaparusa ng tao dahil sa kasalanan. Anong kahindik-hindik na bagay ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Na kahit tayong mga tao, kahit anong sama ng kaaway natin, marunong tayong mahabag. Subalit ang Diyos ay may impyernong inihanda para sa kaluluwang nagkakasala. Isipin mo
gaano kabigat na bagay ito na ang Diyos ay mapuot at ipahayag ang kanyang galit sa tao. Saan? Sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao. May magsasabi, sa palagay ko hindi ako masyadong masama. Siguro meron akong kilala na mas masama kaysa sa akin. Siguro kapag gumawa ako ng 10 masama, gumagawa ako ng 10 mabuti para balanse. At sa palagay ko, nangungumpisal ako linggo-linggo. Pagkamahal na araw, nangingiling ako at pag Biyernes, hindi ako naliligo at kumakain ako ng munggo. Sapagkat araw ng pangingiling ang Biyernes. Sa palagay mo ba, makakatakas ka sa puot ng Diyos? Anong sinasabi rito? Bakit nagagalit ang Diyos sa kasamaan? Paano ipinakita ng tao ang kasamaan niya at kalikuan ng mga tao? Dahil ba sa pumatay siya? Dahil ba sa nagnakaw siya? Dahil ba sa nanakit siya ng kapwa? Yan ba ang kalikuan na binabanggit dito? Hindi po, mga kapatid. Ituloy natin ang basa. Na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ang kinapupuotan ng Diyos ay yung katotohanan na ipinahayag niya nung una pa ay pilit na binabaluktot ng tao. Ngayon tatanungin ninyo ako, ano ang katotohanan na yun, pastor? Ano ang katotohanan na binabaluktot ng tao kung bakit nagagalit ang Diyos? Pumunta tayo sa talatang 25. Ano ang kasalanan? Ano ang katotohanan ng Diyos na binabaluktot ng tao? Verse 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos. Kaya ako sinabi, hindi nagagalit sa iyo ang Diyos. Kasi adik ka, mamamatay tao ka, magnanakaw ka, nakikiapid ka, mapagimbot ka. At ang sabi ni Marcoleta kay Jinggoy, safe ka na. No, hindi ka pa safe. Titignan natin paano binabaluktot ng tao ang katotohanan ng Diyos. Ini-establish natin dito na mabigat ang kasalanan ng tao sa Diyos sapagkat kanino niya ginawa? Sa Diyos. Ang binaluktot niya ay katotohanan nino. Hindi katotohanan ko. Hindi ang katotohanan ng Baptist Church. Hindi ang katotohanan ng anumang relihiyon. Ang katotohanan ng Diyos. At anong katotohanan ng Diyos na ipinahayag niya sa tao na binaluluktot ng tao? Nandun tayo sa 18 kanina. Verse 19. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagkadiyos upang sila ay walang madahilan. Yan ang katotohanan ng Diyos, na may Diyos na pinagmulan ng lahat ng bagay. Sasabihin natin, hindi ko naman nakikita ang Diyos. Oo. Pero ang mga unang tao, nakita nila. At dahil sa sila'y nagkasala, lumayo na ang Diyos sa kanila.
Kaya hindi natin siya nakikita at hindi natin siya nararanasan. Pero sa una, hindi ganun. Lahat ng kanyang maaaring ipaalam sa tao ay ipinaalam niya sa tao. Ano akala mo? Sino nakaimbento ng apoy? Ninakaw ba yan ni Prometheus? Ayon sa mythology, sino ang nagbigay ng kaalaman sa tao na magugulat ka? Bakit nung panahong walang siyensya at teknolohiya, mas advanced pa sila sa medicine? Alam nila ang mga acupuncture, alam nila ang loob ng tao. Saan nang galing ang katalinuhan na yan? At magtataka, sino nagtayo ng pyramid? Na ngayon, ang panahon ng mga advanced na mga engineer na hindi maintindihan ng mga engineer paano itinayo ang pyramid hanggang sa araw na ito. May katalinuhan. Maitinuro ang Diyos sa unang tao at ipinahayag ng Diyos sa unang tao. Ang tawag natin dyan, misteryo. Sabi ng mga archaeologists, misteryo. Mga hindi maipaliwanag na misteryo. Sasabihin mong misteryo yan sapagkat hindi mo matanggap na ang Diyos na marunong sa lahat ang nagturo ng unang kaalaman sa unang tao. Alam ng tao na may Diyos. Kung kaya't humanap ka sa unang sibilisasyon, walang unang sibilisasyon na walang relihiyon. Lahat may relihiyon. At pag inaral mo mga sinaunang sibilisasyon, ang mga relihiyon nila halos magkakatulad. Pero meron silang hindi nagaya at ito lang ang kakaiba doon. Merong katangi-tanging Diyos na siya lang mag-isa. Wala siyang kagaya. Sinabi sa history na inaaral sa school na si Abraham ang founder ng monotheism. Hindi. Nagpahayag ang Diyos. At marami akong dahilan para hindi maniwala na ang Diyos ay nagpahayag. Kaya lang tumingin ka sa paligid mo. Maaaring hindi tayo maniniwala na minsan ang Diyos ay umapak sa sanlibutan ito. At hinanap niya ang unang tao na ang tao ay nagkasala. At sinabi niya, Adan, nasan ka? Bumarito kayo. Nang narinig ng unang tao ang yapak ng Diyos sa hardin, siya'y nagtago. Well, maaaring di tayo maniniwala dyan. Pero itong kasunod, ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag, pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Maging walang hanggan niyang kapangyarihan at pagkadiyos upang siya'y walang madahilan. Sabi ng mga scientific, ang daigdig na ito'y dumating million years ago. Kaya lang pinakamatandang nakatayong buhay sa lupa, ang taon 6,000 lang. Sabihin nila, nakita namin sa mga bato, ang buto ng mga dinosaur, million years ago. Pag tinanong mo, paano mo nalaman yung edad ng dinosaur? Nakuha namin sa lupa. Ano bang nauna? Yung edad ng lupa o yung edad ng dinosaur? Para mong tinanong kung anong nauna, itlog ba o manok? Sa totoo lang, dinideny nila na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Mga kapatid, ito ang katotohanan ng Diyos na may Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. At kung ang Diyos ay matalino sa lahat, kung tayo ng mga tao ang pinaka-advance sa lahat ng may utak,
sa daigdig na to, ay lalong higit siguro na ang Diyos ay mas merong utak kaysa sa atin kung ginawa nga tayo ng Diyos. At dahil dito, meron siyang layunin. At yun ang ayaw ng tao, ang layunin ng Diyos. Walang sino mang tao na pagkatapos na umakyat sa mataas na bundok at tinignan niya ang paligid niya, nakita niya yung lawa doon sa bandang malayo, inamoy niya ang simoy ng hangin. Di naman niya ang kalikasan ay magsasabi sa kanyang sarili, wow, ang galing ko. Niyo ba naobserbahan? Lahat tayo, sa tuwing may bituing maganda, lahat tayo napapatingala. Kapag mayroong hindi may paliwanag sa kalaliman, lahat tayo yumuyuko. Nakatanim sa ating pagkatao ang konsiyensya at ang kaalaman na alam nating may Diyos. At dahil dito, dapat sambahin ng Diyos. Marapat ka, O Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nagsilitaw at nagsilikha. Sinabi ni David sa Psalms 100 verse 3, dahil nilikha niya ang lahat ng bagay, tayo ay tupa ng kanyang pastulan. Sa makatuwid, kung ang Diyos ay katotohanan, katotohanan din na ang lahat ng kaluwalhatian at pagsamba ay dapat sa Diyos lang. Yan ang katotohanan. At tayong lahat ng mga tao ito, sa daigdig na to, dapat umasta tayo na parang tupa sa harapan ng Diyos. At yan ang implikasyon ng katotohanan. Isipin mo, kung merong intelihensya na gumawa ng lahat ng ito at nagpahayag ng kanyang sarili, at isang araw babalik, anong implikasyon nun sa buhay mo? Kung hindi mo siya kilala, matatakot ka at maghahanap sa kanya. Kahit pa hindi mo siya kilala. Nung nakita mo ang mga ebidensya na ang ganong klaseng may buhay ay nag-exist sa kalawakan, baka gumawa ka ng spaceship na hanapin mo ang kaduluduluhan, baka mahanap mo ang Diyos. Gayunpaman, hindi na kailangan sapagkat pinahayag niya ang kanyang sarili. Paano binali ng tao ang katotohanan ito? Una, ayaw nilang luwalhatiin ng Diyos. Verse 20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin, ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat anto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang mga walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Okay. May Diyos. We get you. May Diyos. Pero anong ginawa mo sa nalaman mong yan? Nalaman mong may Diyos. Anong ginawa mo sa kaalaman na yan? Sinamba mo ba siya? Nang pagsamba na karapat-dapat sa Kanya. Sinunod mo ba ang Kanyang kalooban?
Hindi, ang mahalaga, alam naming may Diyos. Pero sa ganung bagay, binabali ang katotohanan ng Diyos. Na alam mong may Diyos, pero hindi mo siya kinikilalang tulad sa Diyos. Ni pinasalamatan. Hindi nila pinasalamatan ng Diyos. Mas malaki pa ang pagkakautang nila sa tao kaysa sa Diyos. At kapag may nangyayaring mabuti sa kanila, ano ang una nilang naisip? Yung galing nila. Yung husay nila. Yung talino nila. Hindi ba't yan ay realidad? Na samantalang titingin ka sa pinagmulan mo na ang lahat ng bagay na ito ay galing sa Diyos. Hindi nila pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid. Ni walang kabuluhan ng Diyos. Dahil sa ang tao ay nagmamatuwid, ang mahirap sa nagmamatuwid, nasasaktan ng kanyang kalooban sa kung anong matuwid, kaya lang nilalabanan niya ang matuwid na bagay na alam niya. Sa madaling salita, nangangatwiran tayo sa Diyos. Dinidinay natin ang kahalagahan ng Diyos sa ating mga buhay. Anong sinabi sa Jeremiah? Ipita natin yan, mga kapatid. Babalik tayo sa Roma. Pumunta tayo sa Jeremiah. Jeremiah chapter 2. Jeremiah chapter 2 verse 13. Ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig. Ng buhay na tubig. At nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, na mga sirang balon na hindi nalalamnan ng tubig. Yan ang dahilan kung bakit ang tao kahit alam niyang may Diyos, hindi na siya nabubuhay, napapasaya, naitutuwid ng salita ng Diyos. Dahil dinidinay natin ang Diyos. Hindi nagagalit sa iyo ang Diyos dahil nagdodroga ka. Nagagalit sa iyo ang Diyos dahil kapag malungkot ka, sa droga ka tumatakbo at hindi ka lumalapit sa Diyos. Hindi nagagalit sa iyo ang Diyos dahil sa materialistic ka. Yung pagiging materialistic ay nagpapakita na matapang ka lang pag may pera ka at mas nagtitiwala ka sa pera kaysa sa Diyos. Naghuhukay tayo sa sarili natin ng sarili nating balon, pero idinidinay natin ang Diyos. Pag malungkot ka, kapag naliligaw ka ng landas, pag hindi mo na alam kung anong nangyayari sa iyo, anong ginagawa mo, nakikinig ka ng music ng mga broken-hearted. Broken-hearted ka na nga, broken-hearted pa na music pinakikinggan mo. Eh di ba? Yan ay realidad lang naman. Eh di ba? Isipin mo. Nag-i-stress eating ang tao. O ano nang nangyari sa iyo? Sakit mo tuloy, diabetes, obesity. Di ba? Bakit? Akala mo yun na magpapasaya sa iyo. Naliligaw ka sapagkat malayo ka sa layunin mo. At ang layuning yan ay hindi mo makukuha sa sarili mo at sa kapwa mo. Maliban doon sa nag-imbento sa iyo. Sa gumawa sa atin. Kaya't nagagalit ang Diyos. Huwag na tayo mag-usap sa maraming kasalanan. Iisa lang ang pinagmulan niyan. Kaya minsan kahit itutulong na sa iyo ang mabuti, hindi pa rin uubra. Sasabihin mo walang nagtitiwala sa iyo, pero pag may nagtiwala sa iyo, hindi mo naman aayusin. Anong problema doon? Hindi na ang tao. Problema mo na yan sa sarili mo at ng Diyos.
Bakit ko binabasa itong mga bagay na to? Sapagkat marahil ilang beses ka na rin nagsisi, pero hindi mo naiintindihan ang iyong pinagsisisihan. Nagkasala tayo sa harapan ng Diyos sapagkat dinidinay natin ang kanyang karapatan sa ating buhay. Tinitignan natin ang mga mangangaral ng salita ng Diyos sa parang nakikialam sa mga buhay ninyo. Samantalang kayo rin mismong nakakabasa ng mga bagay na dapat ginagawa nyo at hindi nyo ginagawa. Alam nyo rin sa konsyensya nyo, napapahamak kayo. Pero dinidinay ninyo sa Diyos ang kaluwalhatian na para sa Kanya. Dahil dyan nagpahayag ng puot ang Diyos sa langit. Ang kala mo sa pagiging ligtas, para maakit namin kayo. Kailangan bumalik ang takot sa Diyos. Sapagkat dyan tayo ginawa ang sambahin siya at luwalhatiin siya at maging masaya para sa Kanya sa lahat ng panahon. Sa ganyan, binabali ng tao ang katotohanan na ito. Totoo lang. Baka malabo pa yung aking ilustrasyon. Tumingin ka sa aso. Maraming lahi ng aso. Pero may dalawang klase ng aso. Yung pakalat-kalat at saka inaalagaan. Ikaw magsabi, sinong aso ang mas mapalad? Hinahanap natin yung taong mag-aalaga sa atin. Maghahanap tayo ng taong iintindi sa atin. At mabuti yan, maganda yan. Kahit ang aso, nakakahanap din ng kapwa-aso. Pero ipinapaunawa sa atin ng Panginoon ng kapuspusan ng ating buhay ay bumalik tayo sa Kanya. Nakakita ka ng aso na nagpapaligo ng kapwa-aso. Makakita ka ng aso na kinikilig sa kapwa-aso. For the moment, nagkakaroon siya ng satisfaction. Pero may mga bagay na kailangan ng higit na kakayanan para ang isang aso ay makapagpariband. Hindi ba? Minsan nakakaingit yung mga aso nakariband. Hindi ba? Tignan mo. Hindi ba totoo na kahit matagpuan mo ang pag-ibig, iba pa rin ang pag-ibig ng Diyos? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos may dala ng kapayapaan. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay pag-ibig na may kakambal na pangangailangan. At totoo yan. Pag nag-asawa ka, mag-iisip ka ng mga bagay na hindi mo iniisip noon. At ganyan ang pag-ibig sa kapwa-tao. May kakambal na pangangailangan. Pero tignan mo ang pag-ibig ng Diyos. Pag inibig mo ang Diyos at inibig ka ng Diyos, anong kailangan ng Diyos? Pero dinidinay ng tao ang katotohanan na si Jehovah ay walang kailangan na anuman. Ano ang kanyang pangalan? Ako ay si Ako nga. Sapagkat siya hindi lumilipas. Kung ano siya noon, yun pa rin siya ngayon. Wala siyang kailangan na anuman. Kahit na ang lahat ng generator sa buong daigdig ay hindi na mag-function, ang Diyos ay Diyos pa rin. Wala siyang kailangang anuman. Pero gusto natin siyang limitahan. Dahil alam natin, kapag pinagtiwalaan natin ang Diyos, mawawalan tayo ng kapangyarihan sa sarili natin. Alam natin yon. Alam natin. Kung kaya't pangalawang pagkakamali ng tao, dahil dinidinay niya ang Diyos,
Pero nakita niyang kailangan niya ang Diyos. Naghanap siya ng substitution sa Diyos. Ituloy natin ang basa. Diyos, salamat po. Salamat po. Verse 23. Ang mga nagmamarunong ay nagiging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisipaggapang. Alam ng tao kailangan niya ang Diyos. Kaya humanap siya ng alternative sa Diyos. Sumamba siya sa Diyos-Diyosan. Sumusunod sila sa kanilang nakikita. Samantalang ang Diyos sa Espiritu. Paulit-ulit na sinabi sa banal na kasulatan, tignan mo yung langit, sinong gumawa niyan? Diyan nyo ko igagaya? Mananalangin ka sa bato? Ang Diyos ang gumawa ng bato. Sasamba ka sa ginto, sabi ng Diyos, ang lahat ng ginto ay akin at lahat ng pilak ay akin. Ngayon sasabihin ng tao, hindi alaala lang. Sabi ko sa iyo, relihiyosong tao, hindi alaala lang. Kung alaala yan ng Diyos, paano ka nakasigurado na yan talaga ang mukha ng Diyos? Subukan nyo mga mister, maglagay kayo ng picture ng babae sa wallet ninyo na hindi kamukha ng misis nyo. At pagkatapos nakita yan ng misis nyo, sasabihin, sino yan? At ang sagot mo, hindi, alaala ko sa iyo yan. Alaala mo sa akin? I-K-pop yan? Ngayon sasagutin ka ng Diyos, paano naging alaala ko yan? Hindi mo nga ako kilala eh. Pwede mo bang, ang inaalala, yung alam mo na. Diba? Para mga estudyante, hindi pumapasok pero nagre-review. Dapat ang nire-review, yung pinasukan mo. Di ba tama? Tapos nagtaka ka, ba't di ka pumasa? Paano ka papasa? Nagre-review ka lang pero di ka pumapasok. Hindi ka nagpa-participate. Ang inaalala, yung alam mo, yung kilala mo. Sapagkat kung kilala mo ang Diyos, hindi ka sasamba dyan. Kaya hindi alaala yan. At ayaw ng Diyos yan. Sapagkat hindi mo makikita hindi mo mauunawaan ang kapuspusan ng Diyos kung babatay ka lang sa nakikita mo. Yan ay mga natural na kapahayagan. Pero nangungusap ang Diyos sa pangunawa sa damdamin ng tao. Na kahit ang pikit, ang taong bulag, totoong bulag, ang taong bulag ay maaaring makakita sa Diyos. Kung Diyos talaga yan, paano yan sasambahin ng taong bulag? Kaya mga kapatid, kung ang Diyos ay dapat sundin, ayaw ng taong sumunod sa Diyos sapagkat hindi niya nakikita ang Diyos. Gusto ng tao na meron siyang pinagbabatayan, kagaya ng mga Israelita. 40 days na si Moses hindi bumababa sa bundok. At ang sabi nila, baka patay na si Moses. Naku, wala na mangyayari sa atin. Magtayo tayo ng rebulto para man lang magkaisa tayo. Para man lang meron tayong pagkakaisahan. Mahirap na wala tayong nakikita. Kaya pag January, nagkakaisa yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan sa Quiapo na hindi naman sila magkakakilala. Na yung iba doon magkakaaway. Yung iba doon, titira muna ng red horse bago tumulak.
Bakit? Nagkakaisa sila. Bakit? May nakita sila. Pero mayroon pang mas masaklap doon. Kapag ka pumipili tayo ng Diyos ayon sa ating nararamdaman. At ito ay isang klase din ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ituloy natin ang basa natin. Dahil dito sa karumihan, talatang 24, ng mga pita ng kanilang puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. At ito ay isang mahirap na bagay kapag ka ang Diyos mo na, yung emosyon mo, yung gusto mo, yung nararamdaman mo. Kapag ka nanginginig ka na, hindi mo na kayang lumaban, Diyos mo na yan. Ang kalibugan ng tao. Ang galit ng tao na kapag ka hindi niya natapos, nauuwi sa mga pagpatay. Ang mga damdamin na hindi mo maintindihan paano ang tao napapabago ng kanyang nararamdaman. Ang pag-iimbot ng tao, ang inggit ng tao, ang selos ng tao na nagbubunga ng mga masasamang gawain. At bakit nangyari yun? Sapagkat nang hindi na sila mahusto sa kanilang nakikita, susunod na sila sa kanilang nararamdaman. Hindi ko feel eh. Parang hindi ko feel. Importante ba kung feel mo o hindi, kung tama naman? Sa panahong ito, nawala ng objective na katotohanan. Pumunta ka sa mga eskwelahan kung paano mag-recite ang mga estudyante. Alam yan ang mga teacher sa English, minsan sa history. Tanungin mo ang estudyante, pakibasa mo sa page ganyan, paragraph ng ganyan, tapos ipaliwanag mo. Sasabihin, for me, ang sabi ko, ipaliwanag mo. Hindi ko tinatanong ang opinion mo. Kasi ganyan ang tao ngayon. Kaya, iba-ibang simbahan na depende sa kung anong gusto ng tao at nararamdaman ng tao. Sapagkat basahin mo ang banal na kasulatan at tanungin mo, anong naintindihan mo? Ang sasabihin, para sa akin, medyo, ano mo kasi, at ayaw ng Diyos yun. Ikaw nga, pag meron kang sinabi, narinig ko yung sinabi mo, tapos iba yung sinabi ko. At sasabihin ko, alam mo, narinig ko si narinig ko si brother ganito. Ganito yung pagkakasabi niya, oh. Machismoso ba? Tapos dinagdagan pa, pero sa palagay ko, ichichismis mo ba ang salita ng Diyos? Hindi ba napaka-safe na kung ano ang nakasulat, yun ang basahin natin? Pero sabi ng tao, hindi, masakit yun. Masakit. Masakit. Sapagkat naghahanap ang tao ng Diyos na feel niya. Siguro mag-rock and roll tayo rito. Sabihin ko sa iyo, nung ginawa ng Diyos ang tao, wala kahit ano. Nakahubad pa ang tao ng kanyang ginawa. Pero maayos ang relasyon niya sa Diyos. Na ang Diyos ang nagsiset ng pamantayan at ang tao ay luluhod sa Kanya at sasamba sa Kanya at gagawin ang Kanyang kalooban.
At panghuli, makikita mo dito na ito na ang kasukdulan ng kasamaan ng tao kapag ka pinabayaan na ng Diyos ang tao. Basahin natin sa talatang 28. Palibhasay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos. At ito na ang problema sa tao. Minamaya-maya ka na ng Panginoon. Dinadala ka na niya paulit-ulit sa katotohanan na dapat mong marinig. Nire-resist ng iyong isip. Pero alam niyo mga kapatid, walang huli sa biyaya ng Diyos kung maiintindihan natin ngayon. Yung bukas hindi ko alam. Pero hanggat may salita ang Diyos, may biyaya ang Diyos. Ba't natin binasa ito? Again, ang problema natin ay asunto sa pagka-Diyos ng Diyos. Isipin natin saglit. Sino ang Diyos? Ano ang Diyos? Ano ang kapangyarihan ng Diyos? Ano ang ipinangako niya? Anong sabi niya tungkol sa kanyang sarili? Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay? Sino ang sumukat sa langit ng dangkal at nagsilig ng alabok ng lupa sa isang takal? Sino ang tumimbang sa mga bundok? Sino ang tumimbang ng mga burol? Sino ang pumapatnubay sa Espiritu ng Panginoon? Sino ang magtuturo sa Diyos? Sino ang nagsabi sa Diyos, gawin mong sanlibutan? Para mas maganda, lagyan mo ng puno. Para mas maganda, lagyan mo ng dinosaur. At para mas maganda, higit sa lahat, gawan mo ng tao. Sino ang nagturo sa Diyos ng kanyang mga gawa? Kanino kumukuha ng payo ang Diyos? Sino nagtuturo sa kanya ng kalooban? Narito ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba. Yan ang kayamanan ng buong sanlibutan kumpara mo sa Diyos. Maliligo ka sa umaga, tignan mo yung balde. Kumuha ka ng isang patak. Tumingin ka sa sarili mo. Ikumpara mo sa patak. Ngayon, isipin mo halimbawa kung ang Diyos ang kumuha ng isang patak sa balde na kinuhanan mo rin ng isang patak. Gaano kalaki ang Diyos? At ang langit at lupa at pagsamasamahin mo ang lahat ng kayamanan nito at ang lahat ng karangalan nito. Ang halaman ay natutuyo. Ang kaluwalhatian ng tao ay nalalanta. Lahat ng sumisikat ay nalalaos. Lahat ng malalakas ay umihina. Lahat ng matatalino nakakalimot. Lahat ng malusog ay nagkakasakit. At lahat ng nabubuhay ay mamamatay, subalit ang Diyos ay mananatili magpakailanman. Isipin mo yan. At idagdag mo to. Hindi siya basta Diyos na malayo sa'yo. Siya
ang nagplano na mabuhay ka. Siya ang gumawa sa atin. Ngayon, sa Kanya mo gawin ang kasalanan. Ang pinakamaliit na kasalanan, gawin mo sa Kanya. Tatanungin kita, gaano kabigat ang kasalanan na ginagawa sa Diyos? Kung hindi nyo pa naiintindihan yung ilustrasyon ko, eto pa. Yung nag-aruga sa'yo, yung nagpakain sa'yo, halimbawa yung nagpaaral sa'yo, halimbawa yung magulang mo, gawan mo ng kasalanan. Sa palagay ko naman, mas mabigat yun. Dahil ginawa mo sa magulang mo kaysa ginawa mo sa kapwa mo, hindi ba? Ngayon isipin mo, kung yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa magulang mo, tapos subukan mo rin gawin mo sa boss mo. Ngayon, i-testing mo. Gawin mo sa Diyos. Gaano kabigat ang isang maliit na kasalanan sa Diyos? Walang kapatawaran. Walang kapatawaran. Nang sinabi ng Diyos sa tao sa oras na sumuway ka, mamamatay ka. Baka hindi naiintindihan ng mga Kristiyano rito kung anong ibig sabihin ng kasalanan. Gawin mo sa pastor yan, magaan yan. Gawin mo sa tao yan, magaan yan. Pero kung alam mong ginawa mo yan sa harapan ng Diyos, kung ang Diyos ang susuwayin mo, ang Diyos ay tatakasan mo, sa Diyos ka magsisinungaling, mabigat yan. Mas madali pang humingi ng kapatawaran sa tao sapagkat ang tao nababayaran. Tignan mo sa politika, yung magkakaaway noon bati-bati na. Tapos sa susunod na administrasyon, magkakaaway na naman. Baka pagalit-galit ka pag binigyan ka ng pera tapos ang galit mo. Pero, subukan mo paano mo babayaran ang Diyos. Kung kaya't ipinangangaral ng Ebanghelyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sapagkat walang malaking kasalanan at walang maliit na kasalanan. Sapagkat hindi natin yung ginawa sa tao una sa lahat. Ginawa natin yan sa Diyos. Paano nangyari yun? Dahil sa totoo niyan, bago mo ginawa sa kapwa mo yan, pinag-isip-isipan mo yan. Nilabanan mo ang konsyensya mo yan. May nagsasabi na parte sa'yo na wag mong gawin yan. Pero ginawa mo pa rin, inisip-isip mo. Kaya bago mo ginawa sa kapwa mo yan, ginawa mo na sa Diyos yan. Oh, gaano kahindik-hindik na bagay na mahulog sa kamay ng Diyos. At sa kasukdulan ng panahon, lalabas ang Antikristo, ang pinakamakasalanan sa lahat. At lahat ng lumalaban sa Diyos ay sasamba sa Kanya, maniniwala sa Kanya, at sa huli darating si Kristo. At Kanyang parurusahan ang lahat ng mga kasalanan. Ikalawang Tesalonica 2:8. Ikalawang Tesalonica 2:8. Mahabag ka sa amin. At kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan
napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. At sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin siya, yung tampalasan, na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, at may buong daya ng kalikuan sa nangangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas. Ngayon, alam mo na ang katotohanan yan. Idadagdag mo ba yan? Sa notebook mo nakalagay, trivia. Hindi trivia yan. Kailangan mong mahalin ang katotohanan na yan. Sa kanyang muling pagparito, papatay si Kristo. Sa kanyang muling pagparito, magpaparusa si Kristo. Sa kanyang muling pagparito, mahabag ka sa amin, Panginoon. Kaya't bumalik tayo sa teksto natin. Ang sabi ng Diyos kay Pablo, buksan mo ang mga mata nila. Baka sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Baka hindi pa nila nakikita kung anong mas mahalaga. Nakalimutan mong mamamatay tayo. Agawin mo sila sa kapangyarihan ni Satanas. Mula sa kadiliman tungo sa Diyos. Para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. At dumating ang ating Panginoong Jesucristo para mamatay sa krus. Nakita mo ang kabangisan at ang kalupitan ng Diyos. Kung ang Diyos ay matatakot sa iyo at ang Diyos ay mag-a-adjust sa atin, hindi siya Diyos. Pero kung ipipilit ng Diyos ang kanyang kalooban at wala tayong magagawa maliban sa tumupi, makakakita ka ng tao na ginulungan ang ulo ng 10-wheeler truck. Pisat. Subukan mong daanan ka ng Diyos na buhay. Tatanghin ka ng bagyo at ipo-ipo. At sasabihin ng mga tao, ito ay sobrang kalamidad, pero subukan mo na ikaw ay magpahara-hara sa daan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Simple pa lang ang ginagawa ng Diyos sa tao at ang tao ay natatakot na. Ni halos wala pang ang ginagawa ang Diyos na kagilagilalas. Pumapatay pa lang ang Diyos, natatakot na ang tao. Nagpipipti-pipti pa lang ang tao, nagiging relihiyoso na ang tao. Pero anong silbi ng kilala mo ang Diyos na wala kang alam sa Kanya maliban sa Kanyang kalupitan? Mga kapatid, hindi ako nangangaral ng ganito sapagkat nakalimutan ko ang Diyos ay mabiyahe. Pero sa aba ng tao na nakikipaglaban sa kanyang manlalalang sa kanya. Isaiah 45:9. Makikipaglaban baga ang palayok sa magpapalayok. O Diyos, mahabag ka sa amin. Tapusin na natin ito. Kaya sa Lucas 24:45, nang si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, verse 45, na magkagayoy binuksan niya ang kanilang pag-iisip
upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat, na kinakailangang maghihirap ang Kristo at magbagong muli sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Maaaring magtatanong ang mga bisita, bakit sa simbahan ninyo ang dami niyong binubuklat na talata? Pwede niyo bang pasimplihin lang, isang talata lang? Tapos mag-homily ka ng 6 minutes? Bakit nagbubukas kayo ng maraming talata? Sapagkat ganun ang ginawa ni Kristo. Hindi mo ba napansin? Sa verse 45, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Hindi mo pa nauunawaan hanggat hindi mo nakita sa kasulatan. Sapagkat kung tradisyon ang pag-uusapan natin, iba-iba tayong tradisyon. Tignan mo ang Katolisismo. Iba ang Katolisismo sa South America, iba ang Katolisismo sa Europe. Tignan mo ang Christmas. Maaga ang Christmas sa Pilipinas. Iba-iba kung tradisyon ang pag-uusapan natin. Kung damdamin ang pag-uusapan natin, magkakaiba-iba tayo. Pero ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kung hindi nyo mauunawaan, wala akong magagawa sapagkat si Kristo ang nagbibigay ng pangunawa. Kung ipapakilala niya ang sarili niya sa iyo, ipapaunawa niya sa iyo yan sa pamamagitan ng mga kasulatan. Anong sinasabi? Ito ang mensahe ng Diyos. Namatay si Jesucristo at siya'y inilibing at muling nabuhay. Paulit-ulit namin itong ipinangangaral. At habang binabanggit ko ito, lalo akong sumasaya. Sapagkat aking inaalala kung paanong siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan ay bihasa sa karamdaman, gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin pinahalagahan si Kristo. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay na siya'y hinampas at sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit si Kristo ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Kahit sabihin natin na hindi ka masyadong naligaw, naligaw ka pa rin sapagkat hindi ka nakarating sa destinasyon. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Bakit tayo naligaw? Kasi malabo ang Diyos, magulo ang Diyos, komplikado ang Diyos. Hindi, napakasimple ng pangangaral sa gabing ito. Simple. Kaya lang ito tayo. Tayo'y tumungo sa kanya-kanya nating daan. Subalit ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasalanan nating lahat. Yan si Jesucristo. Kung narinig nyo na si Jesucristo ay namatay sa krus sapagkat mahal niya tayo, totoo po yun. Totoo po yun. Pero magmamahal ka lang, mamamatay ka pa ng brutal. Meron bang ibang paraan para maligtas ang tao maliban sa karumal-dumal na kamatayan ni Kristo? Ang sagot, maaaring siguro meron. Pero bakit yun ang ginawa? Bumalik tayo sa tema ngayong umaga, ngayong gabi, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag.
Ang kamatayan ni Kristo, ito'y sukdulang pagmamahal. Inialay niya ang kanyang sarili para yung poot ng Diyos, yung katawan niya ang magdala. Hindi ba binasa natin sa Romans 1 na dahil sa ayaw natin sumuko sa Diyos, ayaw nating tinatakwil natin ang mga katotohanan na naririnig natin sa Diyos, pababayaan tayo ng Diyos sa kasamaan? Ginawa niya yan kay Kristo. Na nung gabi na si Kristo ay hinuli, kaya ng Ama na magpadala ng anghel. Kaya ni Kristo tumawag ng anghel. Pero pinabayaan ng Diyos si Kristo sa kamay ng mga makasalanan. Sapagkat napupuot ang Diyos sa kasalanan. Siya na hindi nagkasala, pinabayaan ng Diyos. Dahil sa kasalanan na hindi niya ginawa, ano sa palagay natin? Hindi ba tayo kayang pabayaan ng Diyos sa pagpaulit-ulit nating paglaban sa kanyang kalooban? Tumingin tayo dun sa krus ni Kristo. Na hindi mo kailangan tignan sa iyong nararamdaman, hindi mo kailangan tignan sa iyong mata na nakikita mo na nakabitin dyan. Unawain mo ang pag-ibig ni Kristo at mararanasan mo ang kapuspusan ng Diyos. Tumingin ka sa krus ni Kristo. Namatay si Kristo para sa mga adik. Namatay si Kristo para sa mga bakla. Namatay si Kristo para sa mga lapastangan. Namatay si Kristo para sa mga mangangalunya. Namatay si Kristo para sa mga rebelde. Pero higit sa lahat, paulit-ulit kong sasabihin, namatay si Kristo para sa akin. At gusto ko rin sabihin sa iyo na namatay si Kristo para sa iyo. Sapagkat kung paulit-ulit nating sasabihin na hindi natin kailangan ng pagsisisi, dinadagdagan mo ang kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Sapagkat nagbigay na siya ng daan, namatay na si Kristo para sa kasalanan. Ang kailangan gawin ng tao ay magsisi, kilalanin ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, wala tayong magagawang posisyon maliban sa tayo'y magpakumbaba. Wala. Huwag tayong magkaroon ng mataas na tingin sa sarili dahil ang pinag-uusapan natin dito ang katayuan natin sa harapan ng Diyos. At walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao sa Hesukristo lamang. Naboboring ka sa paulit-ulit na pangangaral ng Ebanghelyo? Hindi mo naiintindihan kung para saan namatay si Kristo. At ngayon sinasabi ko na, nabasa nyo, nakita nyo, at may ginagawa ang Diyos sa inyong mga puso. Na sa pangalan ni Hesukristo, ipinangangaral ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Bakit ako patatawarin ng Diyos? Ang mga anghel nagkasala, nakatagbo pa sila ng kapatawaran? Ang dyablo na nagkasala, hindi sila nakatagpo ng kapatawaran? Pwede ba silang patawarin ng Diyos? Pwede. Pero bakit walang kapatawaran? Isa lang ang alam kong dahilan at nabasa ko sa aklat ng Hebreo, sapagkat hindi tinulungan ng Diyos, ng anak ng Diyos ang mga anghel. Ang tinulungan niya mga tao. Namatay si Hesukristo para sa ating mga tao. Kaya kung sabihin mo, na kung wala si Kristo, pwede kang mapatawad ng Diyos? Hindi. Efeso 1:7, nasa Kanya ay mayroon tayong katubusan.
sa pamagitan ng kanyang dugo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Oh, paano ko tatapusin ang mga bagay na ito? Kung babalik kayo sa sunod na linggo, malamang ito na naman ang maririnig ninyo. Maaaring sa ibang anggulo. Maaaring itutuloy natin yung kasunod na salita dyan. Na yung mga inililigtas ng Panginoon ay binibigyan niya ng kayamanan, pamana, kasamahan ng mga pinabanal sa pamagitan ng pananampalataya. Pero gayong paman, wala po kaming ibang solusyon para sa inyo. Maliban doon sa solusyon na nakita namin sa Panginoon, si Jesucristo ay namatay para sa makasalanan. Wala pong estranghero sa biyaya ng Diyos. Pero kailangan kagaya ng isang doktor, hindi ka pwedeng manggamot na hindi mo i-define ng sakit. Oo, at napakadakila ng pag-ibig ng Diyos, pero malamang alam mo na yon. Pero hindi mo alam bakit mo kailangan ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, nalaman mo na. Ganun pala ang ibig sabihin na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Gaano kalayo yun? Kasing layo ba yun ng Malacanang at sa atin? Malapit pa yan. Kasing layo ba yan ng pinakamayamang tao sa Pilipinas at sa atin? Malapit pa yan. Kasing layo ba yan ng Amerika sa atin na maunlad sila, tayo hindi? Na flood control lang, di natin maayos-ayos? Malapit pa yan. Kasing tayog ba yan ang pinakamataas sa bundok sa buong daigdig? Malapit pa rin yan. Actually, sa pagsisikap ng tao, maaakyat yan. Kahit ang buwan, malapit pa yan. May taong nakapunta sa buwan. Pero maglakbay ka ng malayo at marating mo ang dulo ng kalawakan. Malayo pa rin tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung kaya't isa lang ang tulay, si Jesucristo. Natin kailangan magmatuwid sa sarili natin. Huwag na tayo magparamihan ng kasalanan. Huwag na tayo magpalakihan o magpaliitan ng kasalanan. Total, hindi naman naparito si Kristo para hanapin ang mga matutuwid. Naparito siya para tawagin ang mga makasalanan. Ako ako'y makasalanan, sabihin ko, Panginoon, wag mo kong kaligtaan, isama mo ko dyan. Pag ayuda, sasabihin mo, kasali ako dyan? Ba't hindi ako kasali dyan? Ngayon, kaligtasan ng kaluluwa mo ang pinag-uusapan. Hindi ka ba magtatanong, wag mo kong lagpasan, Panginoon. Kung yung iba tinatawag mo, tawagin mo din ako. Kung yung iba niligtas mo, iligtas mo rin ako. Matagal ko na itong kilala. Nakita ko ang pagbabago sa buhay niya. Ginawa mo sa kanya, gawin mo din sa akin. Huwag mo kong kaligtaan. Isama mo ko dyan. Oh, at sinabi ng Panginoon, sino mang lalapit sa akin ay hindi ko ipagtatabuyan. Malaki ang sakripisyo ni Kristo para bawiin niya. Gayunpaman, magpapatawad ang Diyos. Amen. Oh, Ama namin, napakaganda ng iyong ebanghelyo. Salamat sa mga salita. Salamat sa pangunawa. Salamat sa awa. Salamat sa apoy. Salamat sa iyong Santong Espiritu. Na ipahayag sa gabing ito ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Sapagkat ang Ebanghelyo ay nagpahayag ng katwiran ng Diyos mula sa pananampalataya tungo sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. O Diyos,
Iligtas mo kami sa kabangisang darating, sa pagkawasak na darating. O Diyos, mahabag ka. Nawa ang mga salitang ito ay hindi nahulog sa mga matitigas na lupa. Ipinahayag namin ang iyong salita. Hayaan mo ang mga tao tumugon. Pagtugon na hindi panglabas lang, pagtugon na hindi panandalian, pagtugon na may pagmamahal, pagtugon na may pagkatakot sa Diyos, at pagtugon na may paghahanap, pagnanais na makarating sa pagsisisi at pananampalataya. Mahabag ka sa amin, Panginoon. At mahabag ka sa mga kaibigan namin na nandito sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.